Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pag-asa? Samahan niyo po akong muli, ang inyong lingkod, sa isa na namang paglalakbay na puno ng damdamin. Sabi nila, may mga sugat na hindi kayang pagalinginin ng siyensya. May mga luhang hindi kayang patigilin ng yaman. Paano kung ang lunas sa isang pusong wasak at sa dalawang munting anghel na walang tigil sa pag-iyak ay hindi matatagpuan sa karangyaan, kundi sa isang simpleng himig at sa dampi ng tunay na pagkalinga? Ang katahimikan sa Hacienda del Silencio ay isang kasinungalingan. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Isagani Aguilar sa kanyang sarili habang nakatayo sa harap ng malawak na bintanang salamin ng kanyang silid. Mula roon, tanaw niya ang malawak na lupain na minanapa niya sa kanyang mga ninuno. Isang paraisong nababalot ng kadiliman. Ngunit ang katahimikang iyon ay binabasag, winawasak, at dinudurog gabi-gabi ng isang tunog na mas masakit pa sa alinmang punyal. Ang walang humpay na pag-iyak ng kanyang kambal na anak. Isang buwang tila isang taon ng pagdurusa. Napapikit si Isagani at mariing pinisil ang kanyang sentido. Ang sakit ng ulo ay pamilyar na sa kanya. Ito ang kanyang palaging kasama sa mga gabing walang tulog, sa mga madaling araw na puno ng pag-aalala. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, ang buong mundo niya ay gumuho. Ang tanging naiwan sa kanya ay sina Luz at Paz, ang dalawang munting anghel na dapat sana'y magiging simbolo ng kanilang pag-ibig. Ngunit ngayoy tila mga sugo ng kanyang kabiguan. Mula sa likuran, muling umalingaw-ngaw ang sabay na pag-iyak ng kambal. Matinis, malakas, at puno ng sakit na hindi niya maintindihan. Para bang may dinaramdam silang hindi kayang ipaliwanag ng pinakamagagaling na doktor sa bansa. Gani, isang malumanay na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumingon si Isagani at nakita si Dr. Amihan Reyes nakatayo sa may pintuan ng nursery. Nakasuot ito ng puting coat. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng profesional na pag-aalala. Si Amihan ang kanilang family doctor, isang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong asawa at ang taong sandalan niya mula pa noong magsimula ang bangungot na ito. Still the same, sagot ni Isagani. Ang boses ay pagod at halos paus na. Walang pagbabago, iyak lang sila ng iyak. Lumapit si Amihan at sinilip ang kambal sa kanilang magkahiwalay na kuna. Based on their vital signs, they are physically healthy. It could be a severe case of pediatric colic, maybe sensory overload. We just need to find the right formula. Formula? Amihan, nasubukan na natin ang lahat. Putol ni Isagani, hindi na napigilan ang pagtaas ng boses. Ang mga salitang medikal ay wala ng epekto sa kanya. Ang kailangan niya ay solusyon, hindi teorya. The best specialists, the most expensive milk, everything. Pero wala pa ring nangyayari. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Amihan, isang kislap ng inis, na mabilis din nitong itinago sa likod ng isang buntong hininga. I'm doing my best, Gani. This is a very rare cause. Perhaps we need to increase the dosage of their prescribed sedatives. Hindi na nakasagot si Isagani. Ang isiping lulunurin sa gamot ang kanyang mga anak para lang tumahimik ay nagpapasikip sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang katok sa pinto ang kanilang narinig. Pumasok si Manang Celia, ang mayordoma ng hasyenda, na may kasamang isang payat na dalaga. Nakatungo ito. Ang mga kamay ay magkahawak sa harap at ang suot na bestida ay simple ngunit malinis. Senyorito Isagani, pasensya na po sa abala. Magalang na sabi ni Manang Celia. Narito na po ang bagong tagapag-alaga na ipinadala ng ahensya. Siya po si Liwayway. Itinaas ng dalaga ang kanyang mukha. Sa unang tingin, wala itong pinagkaiba sa mga naunang kasambahay na sinubukan nilang kunin. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may nakita si Isagani
Isang kakaibang kalmado, isang uri ng kalungkutan na tila nauunawaan ng bigat ng atmosfera sa loob ng bahay na yon. Ang pag-iyak ng kambal ay lalong lumakas, tila sinasalubong ang bagong dating. Dalhin mo siya sa kanyang silid manang. Bukas ko na siya kakausapin. Utos ni Isagani. Ibinaling muli ang tingin sa mga anak. Ngunit bago pa man sila makaalis, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Humakbang si Liwayway, isang maliit na hakbang pasulong. Senyorito, kung papayagan niyo po ako. Nanginginig ang boses nito, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Maari ko po bang subukang kargahin ang isa sa kanila? That's against protocol. Mabilis na sabad ni Amihan. Ang boses ay matigas. The babies are in a delicate state. We cannot risk further agitation. Ngunit hindi nakinig si Isagani kay Amihan. Nakatitig siya kay Liwayway sa paraan ng pagtingin nito sa kambal. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa awa. Isang dalisay na pagkaawa. Sa puntong yun, handa na siyang sumubok ng kahit ano. Hayaan mo siya, mahinang sabi ni Isagani kay Amihan, isang utos na hindi na pwedeng tutulan. Dahan-dahang lumapit si Liwayway sa kuna ni Luz, ang batang babae na pinakamalakas umiyak. Maingat niyang binuhat ang sanggol, isinandal sa kanyang dibdib, at nagsimulang ihili ito ng marahan. At pagkatapos, mula sa mga labi ng simpleng dalagang yon, isang himig ang nagsimulang umagos. Hindi ito isang kantang pambata na maririnig sa radyo. Isa itong lumang oyayi, isang awit mula sa probinsya na tila naglalaman ng hiwaga ng mga gabi at ng kapayapaan ng mga bukirin. Ang kanyang boses ay hindi perpekto, ngunit puno ito ng isang bagay na matagal nang nawala sa hasyenda. Pagkalinga. At nangyari ang himala. Unti-unting humina ang pag-iyak ni Luz. Ang kanyang maliliit na kamao ay nagsimulang mag-relax. Ang kanyang humihikbing katawan ay dahan-dahang kumalma. Pagkalipas ng ilang sandali, napalitan ng mahimbing na paghinga ang kanyang mga hikbi. Tulog. Si Luz ay natutulog. Mabilis na kinuha ni Liwayway si Paz na nagsisimula ng huminahon at ginawa ang parehong bagay. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang ingay na gumambala sa Hacienda del Silencio sa loob ng isang buwan ay tuluyan ng naglaho. Ang tanging naririnig na lamang ay ang pag-awit ni Liwayway na ngayon ay mas mahina na, tila isang bulong na lamang. Nakatayo si Isagani na parang isang estatwa. Ang galit, pagod, at pag-aalala ay biglang nawala. Napalitan ng lubos na pagkamangha. Si Manang Celia ay napanganga, habang si Amihan ay nakatitig kay Liwayway na may halong pagkairita at hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang katahimikan, ang totoong katahimikan. Sa wakas, bumalik na ito. Ibinaba ni Liwayway ang dalawang anghel pabalik sa kanilang mga kuna. Natutulog sila ng mahimbing. Ang kanilang mga mukha ay payapa sa unang pagkakataon. Tumingin si Isagani mula sa kanyang mga anak patungo sa babaeng nakatayo sa tabi ng mga ito. Isang estranghero, isang simpleng probinsyana. Ngunit sa gabing iyon, binigyan siya nito ng isang bagay na hindi maibigay ng yaman o siyensya. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa isip ni Isagani. Sino ang babaeng ito? Nagising si Liwayway sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang bintana. Sa isang iglap, kinalimutan niya kung nasaan siya. Inakala niyang nasa maliit pa rin siyang kwarto sa kanilang bahay sa probinsya, kung saan ang unang bubungad sa kanya ay ang amoy ng sinaing at ang tunog ng mga manok. Ngunit ang hangin dito ay iba. Ang katahimikan ay may bigat. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang isang silid na mas malaki pa sa buong sala nila. Dito sa Hacienda del Silencio, kahit ang kwarto para sa isang katulong ay puno ng karangyaan,
na sa panaginip niya lang nakikita. Mabilis siyang bumangon. Ang alaala ng nagdaang gabi ay bumalik sa kanya. Ang walang tigil na pag-iyak ng kambal, ang desperadong mukha ni Senyorito Isagani, at ang himalang naganap sa kanyang mga bisig. Isang himala na nagbigay sa kanya ng trabaho, ngunit nagdulot din ng isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Sa pagpasok niya sa nursery, naabutan niyang mahimbing pa ring natutulog sina Luz at Paz. Lumapit siya at marahang hinaplos ang kanilang maliliit na pisngi. Isang ngasang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, ang mga batang ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang magising ang kambal, hindi iyak ang kanilang naging bati sa umaga, kundi isang ungol na tila naghahanap ng pagkalinga. Dinala sila ni Liwayway sa sala, kung saan maluwag at nasisikatan ng araw. Habang pinapadede niya ang isa, kinakausap at nilalaro naman niya ang isa pa. Gumagawa siya ng mga nakakatawang muka, tinutularan ang tunog ng mga hayop, at kinakantahan sila ng mga awiting bayan na itinuro ng kanyang lola. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahigit isang buwan, isang bagong tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng Hacienda del Silencio. Hindi ito iyak, isang halakhak, mahina at munti, ngunit sapat na para mapatigil ang lahat ng katulong sa kanilang ginagawa. Si Manang Celia ay napangiti ng malapad, napailing na lamang sa pagkamangha mula sa di kalayuan sa may pasilyo ng ikalawang palapag. Nakatayo si Isagani Aguilar. Narinig niya ang tunog na iyon, ang halakhak ng kanyang mga anak. Isang tunog na inakala niyang hindi na niya maririnig kailanman. Pinanood niya si Liwayway kung paano nito kargahin ang kanyang mga anak na may kasamang nangiti at paglalambing. May kung anong kumurot sa kanyang puso. Ang pader ng yelo na binalot niya sa kanyang sarili ay tila nagsimulang magkaroon ng lamat. Isang maliit at bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya tahimik na tumalikod at umalis. Hindi napansin ni Liwayway ang pagmamasid ni Senyorito Isagani, ngunit naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya mula sa ibang direksyon. Mukhang magaling ka talaga sa mga bata, Liwayway, sabi ni Dr. Amihan Reyes na bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran. Napatalon sa gulat si Liwayway. Ay, doktora, kayo po pala. Ngumiti si Amihan, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tell me, what's your secret? Sa probinsya niyo ba, may mga espesyal ba kayong dasal o perhaps may mga halamang gamot kayong ginagamit para pakalmahin ang mga sanggol? Ang tanong ay simple, ngunit naramdaman ni Liwayway ang pahiwatig sa likod nito. Wala po, doktora. Kanta at pagheli lang po ang ginagawa ko. Iyon po ang natutunan ko sa aking ina. Ganoon ba? Lumuhod si Amihan para maging kapantay ng mga sanggol, ngunit ang tingin niya ay nanatiling nakapako kay Liwayway. You have to understand. Bilang doktor, I need to be sure. Napakadelikado ng kalagayan nila. We cannot risk giving them anything that is not scientifically proven. Baka may side effects. Naiintindihan ko po. Mahinang sagot ni Liwayway, yumuko at niyakap ng mahigpit si Paz. Wala po akong gagawing masama sa kanila. Mahalaga po sila sa akin. Tumayo si Amihan at tinapik siya sa balikat. Good. I'm just looking out for them. For Gani. Pagkasabi niyon, tinalikuran na siya nito. Naiwan si Liwayway na may bigat sa dibdib. Ang simpleng ligaya na naramdaman niya kanina ay nabahiran na ng pag-aalinlangan. Nang hapong iyon, habang natutulog ang kambal, tinulungan ni Liwayway si Manang Celia sa kusina. Huwag mo na lang masyadong isipin si Doktora Amihan, Hija, sabi ng matanda, na tila nabasa ang kanyang iniisip. Ganoon lang talaga iyon, masyadong protektibo kay Senyorito at sa kambal. Hindi naman po sa ganoon, Manang, sagot ni Liwayway. Natatakot lang po ako. Mahirap po ang kalagayan ko. Mahirap magtiwala sa mga mayayaman, Manang.
Sa amin po sa probinsya, ang pamilya ko po ay dating may sariling lupa. Pero nakuha po sa amin sa isang lisyang paraan ng isang mayamang pamilya. Isang maling galaw lang, isang bintang na walang katotohanan. Kami pa rin pong mga mahihirap ang laging talo. Hinawakan ni Manang Silya ang kanyang kamay. Iba si Senyorito Isagani. Mabuti siyang tao, Liwayway. Nagdadalamhati lang. Ngumiti lang si Liwayway, ngunit sa loob niya, ang takot ay nanatili. Kinagabihan, bago umuwi, dumaan muna si Dr. Amihan sa nursery para sa kanyang final check-up. Maayos na natutulog ang kambal sa kanilang kuna. Si Liwayway ay nagpaalam na sandali para kumuha ng malinis na lampin sa kabilang silid. Iniwan ang kanyang maliit na bayong sa isang mesa sa gilid. Nang masigurong walang tao, lumapit si Amihan sa mesa. Mula sa bulsa ng kanyang coat, kumuha siya ng isang maliit na sobreng papel. Binuksan niya ito at maingat na nagbuhos ng kaunting pulbos na kulay berde sa mesa, malapit sa bayong ni Liwayway. Pagkatapos ay aksidente niyang iwinasiwas ang kanyang kamay na tila ba may itinataboy, dahilan para kumalat ang bakas ng pulbos sa strap ng bayong. Mabilis niyang pinunasan ng panyo ang karamihan sa pulbos, ngunit sinadya niyang mag-iwan ng manipis na bakas. Isang ebidensyang hindi mapapansin sa unang tingin, ngunit sapat na para magtanim ng duda. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay tumalikod siya at tahimik na lumabas ng silid. Ilang segundo bago bumalik si Liwayway. Sa mga sumunod na araw, isang hindi pamilyar na damdamin ang unti-unting nanahan sa puso ni Isagani Aguilar. Kapayapaan. Ang nakakabinging pag-iyak na dating bumabalot sa hasyenda ay napalitan ng mga halakhak at mahinang pag-ungol ng kanyang kambal. Ang dating malamig at walang buhay na mga pasilyo ay tila nagkaroon ng init bawat umaga. Sa halip na sakit ng ulo, ang bumubungad sa kanya ay ang payapang tanawin ni Luz at Paz na masayang naglalaro sa mga bisig ni Liwayway. Napanood niya kung paano gumaling ang kanyang mga anak. Nagkaroon sila ng kulay sa kanilang mga pisngi, bumigat ang kanilang timbang, at higit sa lahat, ang kanilang mga mata ay nagkaroon ng kislap ng buhay. Ang lahat ng ito ay dahil sa babaeng yon. Isang gabi, habang papalabas si Isagani mula sa kanyang opisina sa loob ng bahay, natigilan siya. Nakita niya si Liwayway sa sala. Karga-karga ang natutulog ng si Paz habang marahang tinatapik sa likod si Luz na nasa kuna. Pagod ang mababakas sa mukha nito, ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi nawawala. Pumasok siya sa silid at nag-abot ng isang sobre. Liwayway, nagulat ang dalaga. Senyorito, this is for you, sabi ni Isagani. A bonus. It's more than your monthly salary. You deserve it. Tiningnan ni Liwayway ang makapal na sobre. Pagkatapos ay umiling ito ng marahan. Naku, senyorito, sobra-sobra na po ito. Ang sahod ko po ay sapat na. I insist. You saved my children. You saved me. Muling tumanggi si Liwayway, ngunit sa pagkakataong ito, may sinabi siyang nagpatago sa puso ni Isagani. Kung gusto niyo po talaga akong tulungan, senyorito, siguro po, itabi niyo na lang po iyan para sa kambal. Pambili po ng mga bitamina o damit nila paglaki. Ang makita po silang malusog at masaya, iyon na po ang pinakamalaking bonus para sa akin. Natigilan si Isagani. Sa mundo niya, lahat ng bagay ay may katumbas na presyo. Ngunit ang sinseridad sa mga mata ng dalaga ay hindi mabibili ng kahit anong halaga. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Liwayway hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang taong may busilak na puso. Tell me, Liwayway, naupo siya sa silyang katapat nito. Ano ang mga pangarap mo sa buhay? Yumuko si Liwayway tila nahihiya sa tanong. Simple lang po, senyorito. Makapag-ipon para mapagamot ang nanay ko sa probinsya. At sana
Mabawi po namin yung kapirasong lupa na para talaga sa amin. Iyon lang po. Masaya na ako. Walang bahid ng ambisyon, walang pagkagahaman. Isang simpleng pangarap mula sa isang simpleng babae. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang pagiging simple nito ang lalong nagpahanga sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Hindi na malaya ni Isagani ang paglipas ng oras. Naging komportable siya sa presensya nito, isang bagay na hindi niya naramdaman kanino man mula nang mawala ang kanyang asawa. Maya-maya, bahagyang gumalaw si Paz sa pagkakatulog nito at muntik nang mahulog ang kumot na nakabalot dito. Sabay silang kumilos, sabay na iniabot ni Isagani at Liwayway ang kanilang mga kamay upang ayusin ang kumot. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng nursery, ang kanilang mga kamay ay nagdampi. Isang munting kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Isagani. Ang init ng balat ni Liwayway ay tila may dalang kakaibang pakiramdam. Mabilis nitong binawi ang kanyang kamay, ngunit hindi ang kanyang mga mata. Nagtama ang kanilang paningin. Sa mga matang yon, nakita ni Isagani ang pagkagulat, ang hiya, at isang kislap na hindi niya pa nakikita dati. Ang kanyang puso, na matagal nang natutulog, ay biglang tumibok ng malakas. Ang sandaling iyon, na marahil ay tumagal lamang ng ilang segundo, ay tila isang kawalang hanggan. Ngunit hindi nila alam, sa bahagyang nakaawang na pinto ng silid, may isang taong nakamasid. Nakita ni Dr. Amihan Reyes ang lahat, ang pag-uusap, ang pagtawa, ang pagdampi ng kanilang mga kamay. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Isagani kay Liwayway. Isang tingin na dati ay para lamang sa asawa nito. Isang tingin na inaasam-asam niyang mapunta sa kakanya. Isang nag-aapoy na galit ang umakyat sa kanyang sistema. Ang panibugho ay kumalat na parang lason sa kanyang mga ugat. Mariin niyang kinuyom ang kanyang mga palad. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat sa sobrang diin. Ang babaeng iyon, ang hamak na katulong na iyon. Paano nito nagawang makuha ang atensyon ni Isagani sa loob lamang ng ilang araw? Samantalang siya ay ilang taon nang naghihintay. Tahimik siyang umatras, nagtago sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapanganib na determinasyon. Ang laro ay kailangan ng tapusin. Pumasok siya sa isang bakanteng silid, kinuha ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Isang ring lang, sinagot na ito. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, tulad ng isang berdugong maglalapat ng parusa. Gawin mo na ang pinag-usapan natin. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. Nang gabing iyon, matapos maiheli ni Liwayway sa huling pagkakataon, ang kambal, at masigurong mahimbing na ang tulog ng mga ito, nagpaalam na siya para magpahinga. Iniwan niyang bahagyang nakaawang ang ilaw sa nursery. Isang munting bantay para sa dalawang anghel. Ilang minuto matapos siyang umalis, ang pinto ng nursery na isinara niya ay dahan-dahang bumukas muli ng walang tunog. Isang anino ang tahimik na pumasok sa loob ng silid, gumapang sa dilim, palapit ng palapit sa kuna ni Luz at Paz. Mahimbing na natutulog si Liwayway nang bigla siyang magising sa isang tunog na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang sigaw. Ngunit hindi ito ang ordinaryong pag-iyak ng isang sanggol na naghahanap ng gatas o kalinga. Ito ay isang sigaw ng paghihirap, matinis, puno ng sakit, at desperado. Agad niyang nakilala ang boses ng isa sa kambal. Sinundan pa ito ng isa pang sigaw, mas malakas, mas masakit. Nagmamadali siyang bumangon na hindi na nag-abalang magsuklay o mag-ayos ng sarili. Ang tanging nasa isip niya ay ang kambal. Kinakabahan, binuksan niya ang pinto at tumakbo sa pasilyo patungo sa nursery. Ang tanawing bumungad sa kanya ay isang bangungot. Sa loob ng kanilang mga kuna, ang kambal ay namimilipit.
Ang kanilang maliliit na katawan ay nanginginig sa paraang hindi pa niya nakikita dati. Si Luz ay namumutla. Ang kanyang paghinga ay tila hirap at pautal-utal. Si Paz naman ay namumula. Ang mga kamao ay nakakuyom na, tila ba lumalaban sa isang hindi nakikitang kaaway. Diyos ko, anong nangyayari sa kanila? Sigaw ni Liwayway, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Mabilis siyang lumapit para buhatin ang isa sa kanila, ngunit sa pagpasok ni Manang Celia at ng dalawa pang kasambahay, ang eksena ay naging mas magulo. Ang kanilang mga sigaw ng pag-aalala ay lalong nagdulot ng tensyon sa silid. Senyorito! Senyorito Isagani! Sigaw ni Manang Celia. Ilang sandali lang, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Isagani. Ang mukha ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Sa likod niya, tila ba inaasahan na ang mangyayari ay si Dr. Amihan Reyes, kalmado at daladala na ang kanyang medical bag. Everybody calm down! Utos ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, habang mabilis na lumalapit sa kambal. Give them space! Itinulak niya ng bahagya si Liwayway palayo sa kuna para siya ang makalapit. Agad niyang kinuha ang kanyang stethoscope at sinuri ang dibdib ng mga bata. Pinakinggan niya ang kanilang paghinga. Sinuri ang kanilang mga mata gamit ang isang maliit na flashlight. Amihan, do something! Anong nangyayari sa kanila? Halos magmakaawang tanong ni Isagani. Ang kanyang boses ay basag. Tumingin si Amihan sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Their heart rates are dangerously high. They're having mild convulsions. Gani. These symptoms, it's not natural. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Isagani. Ang mga mata ni Amihan ay dahan-dahang lumingon at tumitig kay Liwayway na nakatayong tulala sa isang sulok. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang titig ni Amihan ay puno ng isang mapanuring pag-aalala. Isang titig na tila ba may itinatagong tanong. Parang may pinainom sa kanila. Sabi ni Amihan sa isang boses na sapat lang para marinig nilang lahat. Something that stimulated their nervous system. Ang mga salitang yon ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Naramdaman ni Liwayway na ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay umakyat sa kanyang ulo. Hindi po. Wala po akong pinapainom sa kanila, maliban sa gatas nila. Sino ang huling kasama ng mga bata bago sila natulog? Tanong ni Amihan, hindi inaalis ang tingin kay Liwayway. Si Liwayway po. Nanginginig na sagot ng isang katurong. Sa gitna ng kaguluhan, isang kasambahay na nagngangalang Cora, ang siyang inutusan ni Amihan, ay nagsimulang mag-ayos ng mga gamit sa gilid para bigyan ng espasyo ang doktora. Sa kanyang pagmamadali, sinadya niyang masagi ang bayong ni Liwayway na nakapatong sa isang maliit na mesa. Bumagsak ang bayong sa sahig. At mula sa loob nito, gumulong palabas ang isang maliit na supot na yari sa tela na nagkalat ng kaunting pulbos na kulay berde sa sahig. Natigilan ang lahat. Mabilis na pinulot ni Cora ang supot. Itinaas niya ito na parang isang ebidensya sa isang paglilitis. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkukunwaring gulat. Senyorito! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. Nakita ko po ito sa gamit ni Liwayway. Ipinakita niya ang supot. Ang lahat ng ingay ay biglang naglaho. Ang pag-iyak, ang mga bulong, ang pag-aalala. Lahat ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga mata ng lahat, ni Manang Celia, ng ibang kasambahay, ni Dr. Amihan, at higit sa lahat, ni Senyorito Isagani, ay nakatuon na ngayon kay Liwayway. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang mga tingin na yon ay mas masakit pa sa 10 sampal, 1,000 akusasyon. Ang supot na yon, ang berdeng pulbos, ang mga salita ni Cora.
Ang lahat ay tila umikot ng pagkabagal-bagal sa paningin ni Isagani Aguilar. Ang kanyang isip ay isang magulong larangan ng digmaan. Sa isang banda, ang ebidensya ay nasa harap niya, isang pisikal na bagay na tila nag-uugnay sa lahat ng nangyayari. Sa kabilang banda, ang kanyang puso ay sumisigaw na imposible itong mangyari. Si Liwayway, ang babaeng nagdala ng himig at kapayapaan sa kanyang tahanan? Ang babaeng may mga matang puno ng sinseridad? Hindi, hindi maaari. Hindi akin yan. Basag ni Liwayway sa katahimikan. Ang boses niya ay nanginginig ngunit puno ng desperasyon. Tumingin siya ng diretso kay Isagani. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Senyorito, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po alam kung paano napunta dyan yan. Papatayin ko po muna ang sarili ko bago ko saktan ang mga anak ninyo. Ang kanyang mga salita ay tapat. Naramdaman ni Isagani ang katotohanan sa bawat pantig. Ngunit nang lumingon siya at makita ang kanyang mga anak na nanginginig pa rin sa kanilang kuna, ang takot ay muling gumapang at pumulupot sa kanyang puso. Sinasakal ang anumang pag-aalinlangan. Gani, malumanay na sabi ni Amihan. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa braso. Ang kanyang paghawak ay tila nagbibigay ng suporta, ngunit sa katotohanan, ito ay isang kadenang humihila sa kanya palayo sa katotohanan. I know this is hard to accept. Ayoko rin sanang maniwala. Kinuha niya ang supot mula kay Cora at maingat na inamoy ito. It's a common herbal stimulant used in some provinces. In small doses, it keeps you awake. But for infants, it's poison. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang maliit na medical kit mula sa kanyang bag. Mula roon, kumuha siya ng sample mula sa bibig ng isa sa kambal gamit ang cotton swab. Naglagay siya ng ilang patak ng kemikal sa sample. Halos kaagad, ang likido ay nagbago ng kulay. Naging maruming berde, kapareho ng kulay ng pulbos. It's a quick field test for alkaloids found in the herb, paliwanag ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng malungkot na awtoridad. It's positive. I wish I were wrong, Gani, but the science doesn't lie. Ang resulta ng test ang huling pako sa kabaong ng pagtitiwala ni Isagani. Ang konkretong ebidensya, ang paliwanag na siyentipiko. Ang lahat ay nakaturo sa isang direksyon, sa isang tao. Hinarap niya si Liwayway. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkasiphayo. Bakit, Liwayway? Bakit mo ginawa ito? I gave you my trust. Pinagkatiwalaan ka ng buong bahay na ito. Hindi ko po alam, senyorito. Wala po akong kasalanan. Humagulgol si Liwayway. Napaluhod na ito sa sahig. Ang kanyang pagtanggi ay malakas, ngunit sa tainga ni Isagani na nababalot na ng takot at ng mga salita ni Amihan, ito ay tila mga walang lamang dahilan. Si Amihan ay yumuko at sinubukang itayo si Liwayway, kumanap bilang isang tagapamayapa. Liwayway, umamin ka na lang. Maybe you made a mistake. Baka akala mo makakatulong ito sa kanila. Just tell us the truth. Ang katotohanan po ay wala akong ginagawang masama. Sigaw ni Liwayway. Itinulak ang kamay ni Amihan. Ang pagod, puyat at matinding pag-aalala para sa kanyang mga anak ay umabot na sa sukdulan. Wala nang puwang para sa pag-iisip si Isagani. Ang kailangan niya ay aksyon. Ang kailangan niya ay iligtas ang kanyang mga anak mula sa panganib. Manang Celia, sabi ni Isagani. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Tumawag ka ng pulis. Ang mga salitang yon ay parang isang hatol ng kamatayan. Natigilan si Manang Celia. Natigilan ang lahat ng kasambahay. Ngunit higit sa lahat, natigilan si Liwayway. Ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto. Dahan-dahan siyang tumingala kay Isagani. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagmamakaawa. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim.
Isang hindi makapaniwalang sakit, isang matinding pagkadurog ng puso. Hindi na siya nagsalita pa. Hindi na siya nagpumiglas nang dumating ang mga pulis. Tahimik lang siyang tumayo habang ipinuposas ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Habang dinadala siya palabas, dumaan siya sa harap ni Isagani. Sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Liwayway, nakita ni Isagani ang lahat ng pagtitiwala na ibinigay nito sa kanya, na ngayon ay durog na durog na. Nakita niya ang lahat ng kabutihan na ipinakita nito, na ngayon ay sinuklian ng isang malupit na bintang. At bago siya tuluyang ilabas sa pinto, nagsalita si Liwayway sa huling pagkakataon. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, ngunit may bigat na tila isang sumpa. Wala akong kasalanan. Darating ang araw, pagsisisihan mo ito. Senyorito Isagani. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Isagani. Napanood niya siyang mawala sa dilim ng gabi. Dinala palayo ng patrol car. Nang magsara ang pinto, ang katahimikan ay bumalik sa hasyenda. Ngunit hindi ito ang kapayapaan na dala ni Liwayway. Ito ay isang katahimikan na malamig, mabigat, at puno ng akusasyon. Doon, habang karga-karga ang kanyang umiiyak pa ring mga anak, naramdaman ni Isagani ang unang tusok ng pagdududa. Isang maliit na tinik sa kanyang puso na nagsasabing, paano kung nagkamali ka? 2 araw, 48 oras na tila walang katapusan. Iyon ang haba ng pananatili ng kambal sa pribadong ospital na pag-aari ng pamilya ni Dr. Amihan Reyes. Ngunit sa kabila ng lahat ng modernong kagamitan at ng walang tigil na pagbabantay, walang nagbago. Sina Luz at Paz ay nanatiling mahina, matamlay, at paminsan-minsan ay muling dinadapuan ng panginginig. Ang pag-alis ni Liwayway sa hasyenda ay hindi nagdulot ng lunas. Nakatayo si Isagani sa labas ng glass window ng nursery, pinagmamasdan ang kanyang 2 anak na natutulog sa loob ng incubator. Isang hukbo ng mga tubo at wire ang nakakabit sa kanilang maliliit na katawan. Ang tanawin ay isang punyal na humihiwa sa kanyang puso. Inakala niyang sa pagdakip kay Liwayway, matatapos na ang panganib, ngunit mali siya. Ang anino na bumabalot sa kanyang mga anak ay naroon pa rin, at mas madilim pa kaysa dati. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaling-awngaw ang mga huling salita ni Liwayway. Darating ang araw, pagsisisihan mo ito, Senyorito Isagani. Ang mga salitang iyon ay hindi na isang sumpa. Ito ay naging isang tanong. Isang tanong na unti-unting kumakain sa kanyang katinuan. They are stable for now, sabi ni Amihan na sumulpot sa kanyang tabi. Inabot sa kanya ang isang tasa ng kape. The toxins are still in their system, but we are flushing it out. It will take time. Hindi sumagot si Isagani. Tumatango lang siya, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Paano kung hindi lason ang problema? Paano kung ang problema ay mas malalim pa? Umuwi siya sa hasyenda nang gabing iyon na may bigat sa dibdib. Ang bahay ay mas tahimik kaysa dati. Ang katahimikan ngayon ay hindi na kapayapaan. Ito ay kalungkutan. Walang oyayi, walang halakhak, walang Liwayway. Sa halip na pumasok sa kanyang silid, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng isang pinto na halos 1 taon na niyang hindi binubuksan. Ang silid ng kanyang yumaong asawa, si Elena. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Pumasok siya sa loob. Ang lahat ay nasa ayos pa rin. Eksakto sa kung paano ito iniwan ni Elena. Ang amoy ng kanyang pabango ay nananatili pa rin sa hangin. Isang multo ng masasayang alaala. Hinaplos niya ang ibabaw ng tokador, ang mga paboritong libro nito sa estante. Isang matinding pangungulila ang bumalot sa kanya. Sa lugar na ito, naramdaman niya ang matinding pangangailangan para sa isang gabay, para sa isang kasagutan na hindi niya mahanap. Naupo siya sa paboritong silya nito sa tabi ng bintana. Mula roon,
Tanaw ang hardin ng mga puting rosas na pinakamamahal ni Elna. Doon, sa maliit na mesang katabi ng silya, nakita niya ito. Isang kwadernong nababalutan ng katad. Ang talaarawan ni Elena. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Sa simula, ang kanyang binabasa ay puno ng saya at pag-ibig. Ang kanilang kasal, ang kanilang mga biyahe, ang balitang nagdadalang tao ito sa kambal. Napangiti si Isagani sa kabila ng mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ngunit habang papalapit siya sa mga huuling pahina, ang tono ng pagsusulat ay nagbago. Napalitan ito ng pag-aalala, ng pagkalito, ng unti-unting panghihina. Binasa niya ang tungkol sa mga pagkahilo nito, ang biglaang panghihina ng katawan na hindi maipaliwanag ng mga doktor. At pagkatapos, narating niya ang huling isinulat na pahina. Ang petsa ay 2 araw bago ito tuluyang isinugod sa ospital. Ang sulat kamay ni Elena ay nanginginig. Tila ba hirap na hirap itong isulat ang bawat salita. Amihan gave me new vitamins again. It's a special herb, she said. Galing pa daw sa plantasyon ng pamilya nila. It's supposed to make me stronger for the twins. But after taking it, I feel weaker, not stronger. Para akong laging pagod, laging inaantok. Pero hindi ako makatulog ng mahimbing. May kakaiba, may mali. Huminto sa paghinga si Isagani. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang puso na parang isang piraso ng yelo. Amihan, mga bitamina, isang espesyal na herb, isang takot na hindi pa niya naramdaman kailanman ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Mabilis niyang binalikan ang naunang pahina, hinahanap ang anumang detalye, at doon niya nakita ito. Isinulat sa gilid ng pahina na may kasamang maliit na drawing ng isang dahon. Ang pangalan ng halamang gamot na ibinigay ni Amihan. Halamang gising. Nanlaki ang mga mata ni Isagani. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Halamang gising. Iyon ang pangalang nakasulat sa supot na nakuha mula sa mga gamit ni Liwayway. Ang pangalang halamang gising ay tila isang tatak na bakal na ipinantatak sa utak ni Isagani. Paulit-ulit. Walang tigil. Ang kaswal na pagbanggit sa talaarawan ng kanyang asawa. Ang pangalan sa supot na nakuha mula sa gamit ni Liwayway. Ang 2 magkaibang pangyayari na pinagdugtong ng isang nakakakilabot na pangalan. Hindi na ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Ito ay isang disenyo, isang plano. Ang kalungkutan na naramdaman niya sa loob ng silid ni Elena ay napalitan ng isang bagong damdamin, isang malamig at matalas na determinasyon. Ang pagdududa ay hindi na isang tinik sa kanyang puso. Ito ay naging isang punyal na humihiling ng hustisya. Kinabukasan, hindi siya nagpunta sa ospital. Sa halip, nagtungo siya sa isang maliit at hindi kapansin-pansing kapihan sa bayan. Doon, sa isang madilim na sulok, nakipagkita siya sa isang lalaking matagal na niyang pinagkakatiwalaan sa mga sensitibong bagay, isang pribadong investigador na nagngangalang Ricardo. I want you to find out everything there is to know about Dr. Amihan Reyes, sabi ni Isagani. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat. Ipinatong niya sa mesa ang talaarawan ni Elena. And I want you to investigate this herb, halamang gising. I need to know what it does, where it comes from, and who has access to it. Kinuha ni Ricardo ang talaarawan ng may pag-iingat. Maselan ito, Gani. Are you sure about this? I've never been more sure in my life, sagot ni Isagani. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. I want answers, now. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, isang lugar lang ang gusto niyang puntahan. Isang lugar na kinatatakutan niyang harapin. Ang kulungan kung saan naroon si Liwayway. Ang pasilyo ng bilangguan ay malamig at amoy kalawang.
malayo sa malambot na carpet at mabangong hangin ng kanyang hasyenda. Bawat hakbang niya ay tila isang dagok sa kanyang dibdib, isang paalala ng inhustisyang idinulot niya. Nakita niya si Liwayway sa kabilang panig ng isang makapal na salamin. Kausap siya sa pamamagitan ng isang telepono. Ang dalaga ay nakasuot ng uniforme ng bilanggo. Ang dating sigla sa kanyang mukha ay napalitan ng isang blangkong pagod. Nang makita siya nito, walang emosyong gumuhit sa mukha nito. Wala ng pagmamakaawa, wala ng luha, tanging isang malamig na pagtanggap sa kanyang sinapit. "Bakit po kayo narito, senyorito?" Tanong ni Liwayway. Ang pagtawag nito sa kanya ng senyorito ay tila isang pader na itinayo sa pagitan nilang dalawa. "Liwayway." Nagsimulang magsalita si Isagani, ngunit walang salitang lumabas na sapat para ipahayag ang bigat ng kanyang pagsisisi. Hindi pa ito ang oras para humingi ng tawad. Wala pa siyang karapatan. "I'm looking for the truth." Iyon na lamang ang nasabi niya. "Hahanapin ko ang katotohanan." Tinitigan siya ni Liwayway ng matagal. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahagyang kislap sa mga mata nito. Hindi ng pag-asa, kundi ng pagtataka. Nakita nito ang pagbabago sa kanyang mga mata. Wala na ang galit. Wala na ang pag-aakusa. Ang naroon na lang ay isang malalim at nagdurugong pagsisisi. "Kung ganoon," mahinang sagot ni Liwayway, "sana po ay mahanap ninyo." Bago siya umalis, idinikit niya ang kanyang palad sa salamin. Isang kilos na nagsasabing, "Patawad." Hindi sumagot si Liwayway, ngunit nanatili itong nakatingin sa kanya hanggang sa siya'y mawala sa paningin. Kinahaponan, dinalaw ni Isagani ang kambal sa ospital. Nandoon si Amihan, na gaya ng dati ay puno ng pag-aalala. "Gani, you look terrible. You should rest," sabi nito. "I'm fine," sagot niya. Pinipilit ang isang nangiti. "I just arranged for them to have a full blood panel workup just to be sure we're not missing anything." "That's a good idea." Sa ngayon ni Amihan, walang kamalay-malay. "I'll process it with our lab right away." "No need. I already have a team from St. Luke's coming over to get the samples. I want a second opinion from a neutral hospital." Ang kanyang mga salita ay kaswal, ngunit ito ay isang maingat na kalkuladong galaw. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Amihan, isang kislap ng pagkabahala, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang profesional na ngiti. "Of course, whatever you think is best for them." Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang opisina at hinihintay ang mga resulta, tumunog ang kanyang telepono. Si Ricardo. "Boss, may nalaman ako tungkol sa pamilya ni Dr. Reyes," sabi ng imbestigador sa kabilang linya. "May-ari sila ng isang malawak na plantasyon ng mga halamang gamot sa Batangas at isa sa mga pangunahing produkto nila ay isang specialty herb na ibinebenta nila sa mga piling kliyente." "Anong pangalan ng herb?" tanong ni Isagani, kahit alam na niya ang sagot. Ang tawag nila dito ay halamang gising. Pagkababa niya ng telepono, ang kanyang buong katawan ay nanlamig. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay naglalapatan na. Ang motibo, ang paraan, ang kasangkapan. Kasabay noon, isang notifikasyon ang lumabas sa screen ng kanyang telepono. Isang email mula sa laboratorio ng St. Luke's. Ang subject, "Urgent. Lab results for Aguilar twins." Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Tinitigan niya ang mga technical na salita. Hanggang sa mahanap niya ang buod sa pinakababa. Toxicology report. Summary. Traces of a rare neuroinhibitor herb found. Matches the profile of binitawan ni Isagani ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa mamahaling karpet ng walang tunog. Ang katotohanan ay hindi na isang hinala. Ito ay isang bangungot na nakasulat sa itim at puti. Nakatayo si Dr. Amihan Reyes sa harap ng kanyang salamin,
Isang ngiti ng tagumpay, ang perpektong nakaguhit sa kanyang mga labi. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng matalino, makapangyarihan, at higit sa lahat, malapit nang makuha ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa wakas, malinis na ang landas. Ang hamak na katulong na si Liwayway ay nabubulok na sa kulungan, isang nararapat na kabayaran sa kanyang pangangahas. Ang kambal ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga, ang tanging susi para manatili si Isagani na nakatali sa kanya. At si Isagani, nakikita na niya ang kanyang sarili bilang ang bagong Senyora Aguilar, ang magiging ilaw ng Hacienda del Silencio, ang siyang pupuno sa puwang na iniwan ni Elena. Si Elena. Kahit sa alaala, isa pa rin itong istorbo. Ngunit kahit ang multo nito ay malapit ng maglaho. Nang tumunog ang kanyang telepono at bumungad ang pangalan ni Isagani sa screen, isang matamis na kilig ang gumapang sa kanyang sistema. Ito na ang simula. Gani, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng malambing na pag-aalala. Napatawag ka? How are you holding up? Amihan, sabi ng boses sa kabilang linya. Pagod, ngunit kalmado. I need to see you. Can you come to the hacienda? May gusto akong pag-usapan tungkol sa plano kong paglipat sa kambal. I need your advice. Napangiti si Amihan. Ang paghingi nito ng payo sa kanya ay musika sa kanyang pandinig. Ito ay patunay na siya ang kailangan nito. Siya lang at wala ng iba. Of course, Gani. I'm on my way. Pagkababa ng tawag, muli siyang humarap sa salamin. Inayos niya ang kanyang buhok, naglagay ng kaunting kolorete. Perpekto. Handa na siyang gampanan ang kanyang papel. Ang mapagkakatiwalaang doktora, ang maasahang kaibigan, ang nag-iisang babaeng makakaintindi sa kanya. Handa na siyang kunin ang kanyang gantimpala. Ang katahimikan sa opisina ni Isagani ay mabigat at puno ng isang nakakakilabot na enerhiya. Sa ibabaw ng kanyang lamesang yari sa mahogany, maingat niyang inayos ang mga instrumento para sa pagbagsak ng isang anghel. Sa kaliwa, ang opisyal na resulta ng laboratorio mula sa St. Luke's. Ang pangalang halamang gising ay naka-highlight na pula, isang salitang sumisigaw ng kataksilan. Sa gitna, ang lumang talaarawan ni Elena. Bukas sa huling pahinang isinulat nito. Ang nanginginig na sulat kamay ng kanyang asawa ay isang tahimik na testigo mula sa libingan. Sa kanan, ang report mula kay Ricardo, kumpleto sa mga litrato ng plantasyon ng mga Reyes sa Batangas at ang listahan ng kanilang mga piling kliyente. Ang bawat piraso ng ebidensya ay isang hakbang palapit sa katotohanan. Ang bawat segundo ng paghihintay ay isang paghahanda para sa huling pagtutuos. Wala nang galit sa puso ni Isagani, wala nang pagkalito. Ang nararamdaman niya ay isang nagyelong kalinawan. Ang pagdadalamhati niya para kay Elena at ang pag-aalala para sa kanyang mga anak ay nagsanib at naging isang sandatang matalas at walang awa. Narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Amihan na paparating. Huminga siya ng malalim, isinara ang folder na naglalaman ng mga report at itinago ang talaarawan sa ilalim nito. Isinuot niya ang kanyang maskara, ang maskara ng isang lalaking wasak, nalilito, at nangangailangan ng tulong. Bumaba siya para salubungin ito. Pagpasok ni Amihan sa pinto, agad nitong ibinigay ang kanyang pinakamatamis na ngiti ng pakikiramay. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang braso. Gani, kamusta ka na? How are the twins? Tanong nito. Ang mga mata ay puno ng pekeng pag-aalala. They're the same, Amihan. Walang pagbabago. Sagot ni Isagani. Hinayaan itong makita ang pagod sa kanyang mukha. That's why I called you. I'm thinking of transferring them to a hospital in the States.
Gusto kong malaman ang opinyon mo. Ang pain ay perpekto. Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito na mabilis ding tinakpan ng profesional na pag-aalala. That's a big step, Gani. We need to talk about it thoroughly. We have to make sure it's the right decision. Exactly? Sang-ayon ni Isagani. Let's talk in my study. It's more private. Sumunod si Amihan nang walang pag-aalinlangan. Habang paakyat sila sa hagdanan, nasa likod niya si Isagani, pinagmamasdan ang bawat hakbang ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Pumasok sila sa kanyang opisina. Isinara ni Isagani ang malaki at mabigat na pinto. Ang tunog ng pagsara nito ay tila isang hudyat. Pagkatapos, marahan niyang pinihit ang susi. Ang mahinang klik ng seradura ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng silid. Natigilan si Amihan. Lumingon ito. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Isagani. Ang maskara ng kalungkutan ay bumagsak na. Ang tanging natira ay isang mukhang walang emosyon na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang galit. Gani, why did you lock the door? Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa kanyang upuan sa likod ng lamesa. Umupo siya at tinitigan ito ng diretso sa mata. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay magsalita siya, ay hindi pa sigaw. Ito ay malamig, kalmado, at puno ng isang bigat na hindi pa naririnig ni Amihan kailanman. Amihan, maupo ka. Let's talk about my wife. Ang mga salitang "let's talk about my wife" ay tumama kay Amihan na parang isang malakas na sampal. Bigla, ang temperatura sa loob ng silid ay tila bumagsak. Ang hangin ay naging mabigat at mahirap hingahin. Naintindihan niya kaagad. Hindi ito isang simpleng pag-uusap. Ito ay isang paghuhukom. Elena, what about her? Tanong niya. Pilit pinapanatili ang kalma sa kanyang boses, kahit na ang puso niya ay nagsimula nang tumibok ng mabilis at malakas. Hindi sumagot si Isagani. Sa halip, dahan-dahan niyang itinulak ang isang folder sa ibabaw ng mesa, palapit sa kanya. Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Amihan ang folder. Ang unang pahinang bumungad sa kanya ay ang toxicology report mula sa St. Luke's. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang naka-highlight na pangalan. Halamang gising. What is this? This is absurd! Depensa niya. Itinutulak palayo ang folder. This is a mistake. Our hospital lab found nothing of this sort. Talaga? Tanong ni Isagani. Ang kanyang boses ay nanatiling mapanganib na kalmado. Kinuha niya ang talaarawan ni Elena at marahang ipinatong sa ibabaw ng report. Bukas sa huling pahina. Pakibasa mo ang isinulat ng asawa ko, Amihan. Basahin mo sa akin. Hindi makagalaw si Amihan. Nakatitig lang siya sa pamilyar na sulat kamay ni Elena. Ang mga salitang isinulat nito ay tila mga multong bumabangon mula sa nakaraan para siya'y usigin. I don't know what you're talking about. Giit niya, ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Vitamins lang ang binigay ko sa kanya para sa kalusugan niya. Huwag ka nang magsinungaling. Sa unang pagkakataon, tumaas ang boses ni Isagani. Idinampot niya ang isang maliit na voice recorder mula sa kanyang drawer at pinindot ito. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang boses ni Cora, ang katulong na nakapulot ng supot. Opo, senyorito. Si Doktora Amihan po ang nag-utos sa akin. Binigyan niya po ako ng malaking pera para ilagay ang supot na yon sa gamit ni Liwayway. Ang pag-amin ay malinaw at hindi maikakaila. Doon, ang huling pader ng pagkukunwari ni Amihan ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mukha, na dating kalmado at propesyonal, ay naging isang maskara ng galit at desperasyon. So what if I did it? Sigaw niya.
Tumatayo mula sa kanyang upuan. Ginawa ko lang kung ano ang nararapat. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang huling sandata, ang pagmamanipula. Gani, ginawa ko ang lahat ng ito dahil mahal kita. Hindi mo ba nakikita? I've been by your side through everything. Si Elena, she was weak. Hindi kanya kayang alagaan. At ang babaeng iyon, ang isang hamak na probinsyana, anong alam niya sa pag-ibig? Anong alam niya sa'yo? Pag-ibig? Tumawa si Isagani, isang tawang walang bahid ng saya, puno ng pagkasuklam. You call this love? Nilason mo ang asawa ko. Dahan-dahan mo siyang pinahina. At pagkatapos, ginamit mo ang sarili kong mga anak. Ang mga inosenteng sanggol. Ginamit mo sila para lang hindi ako mawala sa'yo. Oo, ako nga. Ang kanyang pagsigaw ay naging isang baliw na pag-amin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang buhok ay bahagyang nagulo. Ang imahe ng perpektong doktora ay naglaho na. Pinalitan ng isang halimaw. Ginawa ko ang lahat para mapasa akin ka. That pathetic woman didn't deserve you. Hindi kanya karapat-dapat. At ang mga batang yon, they were my only way to keep you. Ang tanging paraan para maipakita ko sa'yo na ako ang kailangan mo. Lumapit siya sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ako ang nararapat para sa'yo, Gani. Ako lang. Habang isinisigaw niya ang mga salitang iyon, ang pinto sa likod niya na nag-uugnay sa katabing silid ay bumukas. Mula roon, lumabas ang dalawang pulis. Kasama si Ricardo na may hawak na kamera. Natigilan si Amihan. Napatingin siya sa mga pulis, pagkatapos ay kay Isagani. Sa mga mata nito, nakita niya ang katapusan. Wala nang takas. Wala nang pagkukunwari. You planned all this. Bulong niya. Hindi makapaniwala. I planned to find the truth. Malamig na sagot ni Isagani. Ikaw ang nagplano ng lahat ng kasamaang ito. Lumapit ang mga pulis. Hinawakan nila ang kanyang mga braso. Nagsimula siyang magpumiglas, magwala, na parang isang mailap na hayop na nasukol. Hindi! Bitiwan niyo ako. Gani please, mahal kita. Don't do this to me. Hindi na siya pinakinggan ni Isagani. Tumalikod siya habang ipinuposas ang mga kamay nito. Ang mga sigaw at pagmamakaawa ni Amihan ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit para kay Isagani, ito ay ingay na lamang na walang kahulugan. Habang inilalabas si Amihan mula sa silid, patuloy itong sumisigaw. Ang kanyang mga huling salita ay puno ng lason at kabaliwan. Hindi pa tayo tapos, Isagani. Hindi pa. Nang sa wakas ay maisara na ang pinto, isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa opisina. Si Isagani ay naiwang nakatayo, nanginginig ang buong katawan. Naramdaman niya ang pagod, ang galit, ang sakit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naramdaman din niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang uri ng kalayaan. Natapos na ang bangungot. Ngunit alam niya, ang pinakamahirap na bahagi ay ngayon palang magsisimula. Ang harapin, ang babaeng sinira niya dahil sa kanyang pagkakamali. Ang sikat ng araw ay may ibang pakiramdam sa labas ng rehas. Mas mainit. Mas totoo. Iyon ang unang naisip ni Liwayway nang humakbang siya palabas ng pinto ng presinto, isang babaeng malaya. Inabot sa kanya ang kanyang mga lumang damit at ang maliit na bayong na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong. Niyakap niya ito ng mahigpit, isang paalala ng bangungot na sa wakas ay natapos na. Huminga siya ng malalim. Pinupuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan. Ngunit ang kalayaan ay may kasamang pait. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang mga mata ng mga tao, narinig niya ang kanilang mga bulungan. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Dr. Amihan Reyes at ang paglaya niya ay nasa lahat ng dyaryo. Inilabas ng pamilya Aguilar ang isang formal na public apology.
Nililinis ang kanyang pangalan at inaako ang lahat ng pagkakamali. Ngunit ang papel ay papel lamang. Ang mga salita ay mga salita lamang. Hindi nito kayang burahin ang alaala ng malamig na selda, ang pakiramdam ng pagiging pinagtaksilan, ang sakit ng pagtingin sa mga mata ni Senyorito Isagani na puno ng akusasyon. Tumuloy siya sa isang maliit na paupahan sa bayan, isang lugar na malayo sa karangyaan ng hasyenda. Dito, sinubukan niyang muling buuin ang kanyang sarili. Ngunit bawat gabi, sa kanyang pagtulog, bumabalik ang tunog ng humahagulgol na kambal at ang pag-click ng posas sa kanyang mga pulso. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa harap ng kanyang munting silid, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat. Mula roon, bumaba si Isagani Aguilar. Ngunit hindi siya nag-iisa. Karga niya sa kanyang kaliwang braso si Paz, habang hawak-hawak naman sa kanang kamay ang baby carrier kung saan mahimbing na natutulog si Luz. Natigilan si Liwayway. Ang kanyang puso ay naghalo-halo. Isang biglaang pananabik para sa mga bata na sinabayan ng isang matalas na kirot ng alaala. Lumapit si Isagani, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pagod at pagsisisi na mas malalim pa kaysa sa nakita niya dati. Liwayway, sabi nito. Ang boses ay halos isang bulong. Wala akong mukhang ihaharap sa'yo. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero hindi nito natapos ang kanyang sasabihin. Sa sandaling iyon, nagising si Paz at nakita siya. Ang munting bata ay biglang ngumiti. Ang mga maliliit na braso ay iniabot. Sabik na magpakarga. Waway? Ang munting ungol nito. Isang taksil na luha ang pumatak mula sa mata ni Liwayway. Hindi niya napigilan ang sarili. Kinuha niya si Paz at niyakap ito ng mahigpit. Nilalanghap ang pamilyar na amoy ng sanggol na kanyang inalagaan. Ako ang may kasalanan ng lahat. Pagpapatuloy ni Isagani, ang kanyang boses ay basag. Nabulag ako ng takot. Nagpadala ako sa mga kasinungalingan. Pinakinggan ko ang lahat. Maliban sa sarili kong puso. Liwayway, patawarin mo ako. Itinaas ni Liwayway ang kanyang tingin mula kay Paz at tinitigan si Isagani. Ang galit na dati niyang naramdaman ay wala na. Ang natira na lamang ay isang malawak at malalim na kalungkutan. Pinatawad na kita, Senyorito. Mahinang sabi niya, at sa bawat salita ay may kasamang bigat. Noong araw pa na nalaman kong ligtas ang kambal at nalaman ang katotohanan. Pero huminto siya, huminga ng malalim para labanan ang isa pang pag-agos ng luha. Pero hindi ko alam kung paano pa magtiwala. Sinira niyo po hindi lang ang pangalan ko. Sinira niyo po yung paniniwala ko na posibleng maging mabuti ang isang taong tulad ninyo. Ang sakit po dito, itinuro niya ang kanyang dibdib. Hindi po nabubura ng kahit anong paghingi ng tawad. Walang naisagot si Isagani. Tumango na lamang siya, tinatanggap ang bawat salita na parang isang nararapat na parusa. Hindi na siya nagpumilit pa. Ibinigay niya ang isang bayong na puno ng prutas at mga bitamina at tahimik na umalis. Ngunit kinabukasan, bumalik siya. Hindi para manggulo, kundi para lang iabot ang isang supot ng mainit na pandesal. Nang sumunod na araw, isang bag ng mga laruan para sa mga pamangkin mo sa probinsya. Sabi niya, araw-araw siyang dumarating. Hindi siya nagtatanong kung babalik pa ba siya. Hindi siya nagsasabi ng mga matatamis na salita. Nagpapakita lang siya. Isang tahimik na presensya na nagsasabing, hindi ako aalis. Ikinukwento niya ang mga ginagawa ng kambal, kung paano nagsisimula nang maglakad si Luz, o kung paano natutong pumalakpak si Paz. Pinapanood lang siya ni Liwayway. Nakikita niya ang pagbabago. Nakikita niya ang sinseridad. Ngunit ang pader sa paligid ng kanyang puso ay nanatiling matatag. Ang sugat ay masyadong sariwa. Isang umaga, pagdating ni Isagani,
Dala-dala ang isang maliit na basket ng mga gulay. Natagpuan niyang bukas ang pinto ng silid ni Liwayway. Ngunit wala ito sa loob. Ang silid ay malinis na. Ang mga gamit nito ay wala na. Sa ibabaw ng maliit na mesa, may isang nakatuping papel. Binuksan ito ni Isagani. Ang sulat kamay ni Liwayway. Senyorito Isagani, salamat po sa lahat. Pero kailangan ko na pong umalis. Kailangan ko pong hanapin muli ang aking sarili. Malayo sa lugar na ito. Malayo sa mga alaala. Pakiyakap na lang po para sa akin sina Luz at Paz. Huwag po kayong mag-alala. Lagi ko silang ipagdarasal. Lubos na gumagalang. Liwayway na iwan si Isagani na nakatayo sa gitna ng bakanting silid. Hawak ang sulat. Ang pag-alis ni Liwayway ay hindi isang parusa. Ito ay isang bunga ng kanyang mga pagkakamali. At sa sandaling iyon, naintindihan niya na ang tunay na pagbabayad sala ay hindi sa pamamagitan ng pagpilit, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpapaubaya. 6 na buwan. 6 na buwan ng mga araw na puno ng pagbabago para kay Isagani Aguilar. Ang Hacienda del Silencio ay hindi na isang tahanan ng katahimikan. Napuno ito ng mga bagong tunog, ang maliliit na yabag ng kambal na natututo ng maglakad, ang kanilang mga halakhak habang naghahabulan sa malawak na pasilyo, at ang pagtawag nila ng papa sa tuwing makikita siya. Tinupad ni Isagani ang isang tahimik na pangako sa kanyang sarili. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at atensyon sa kanyang mga anak. Siya na mismo ang nagpapakain sa kanila, nagpapatulog, at nagbabasa ng mga kwento bago matulog. Natutunan niyang maging isang ama sa tunay na kahulugan nito. Ang negosyo ay naging pangalawa na lamang. Ang kanyang mundo ay umikot na lamang kina Luz at Paz. Ngunit sa kabila ng lahat ng saya, may isang piraso ng kanyang puso na nananatiling bakante. Isang pangungulila na hindi mapunan ng kahit anong halakhak. Sa mga gabing tahimik, kapag natutulog na ang kambal, madalas siyang nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa mga bituin sa probinsya ng Tala, at iniisip kung nasaan na kaya si Liwayway. Hindi siya tumigil sa paghahanap. Ang kanyang investigador, si Ricardo, ay patuloy na nagbibigay ng mga update, ngunit tila ba si Liwayway ay naglaho na parang bula. Isang araw, kinailangan niyang magtungo sa isang malayong probinsya sa timog para sa isang mahalagang business deal. Matapos ang pagpupulong, habang pabalik na sa airport, napadaan ang kanyang sasakyan sa isang maliit at lumang gusali. May nakasulat sa isang kupas na karatula, Bahay Kalinga ni Santa Teresita, Orphanage. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagudyok sa kanya na huminto. Bumaba siya ng sasakyan at sinabihan ang kanyang driver na maghintay. Pumasok siya sa loob ng bakuran. Ang lugar ay simple lang. May mga bata ng iba't ibang edad na naglalaro sa isang damuhang hindi pantay ang gupit. May mga tawa, may mga sigaw ng kasiyahan. Isang lugar na puno ng buhay sa kabila ng kakulangan. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang himig, isang pamilyar na oyayi. Ang parehong kanta na bumasag sa katahimikan ng kanyang hasyenda 6 na buwan na ang nakalipas. Ang parehong tinig na nagpatulog sa kanyang mga anak at gumising sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang naglakad, sumusunod sa pinanggagalingan ng tunog. Dinala siya nito sa likod bahay sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. At doon, nakita niya si Liwayway. Nakaupo ito sa isang kahoy na upuan. Karga-karga ang isang maliit na sanggol na umiiyak. Nakapalibot sa kanya ang ilan pang maliliit na bata. Tahimik na nakikinig sa kanyang pag-awit. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Ang kanyang suot ay isang payak na duster. Ngunit ang kanyang mukha ay nagliliwanag. May isang kapayapaan sa kanyang mga mata. Isang kasiyahan
na hindi niya nakita kahit kailan nung nasa hasyenda pa ito. Nang matapos ang kanta at makatulog na ang sanggol sa kanyang mga bisig, doon lang siya napansin ng mga bata. Isang bata ang kumalabit sa kanya. Ate Liway, may tao po. Tumingala si Liwayway. Ang kanilang mga mata ay muling nagtama. Ang oras ay tila huminto. Ang ingay ng mga bata ay naglaho. Sa mga mata ni Liwayway, nakita ni Isagani ang pagkagulat. Ngunit wala na ang sakit. Wala na ang pader. Tumayo si Liwayway matapos maingat na maibigay ang natutulog na sanggol sa isang mas matandang tagapag-alaga. Dahan-dahan siyang lumapit kay Isagani. "Senyorito, anong ginagawa niyo po rito?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina. "Hindi na senyorito, Liwayway," sagot ni Isagani. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Just Gani." Hindi sila nag-usap tungkol sa nakaraan. Hindi na kailangan. Sa halip, ikinuwento ni Isagani ang tungkol sa kambal. Kung paano na sila kalaki. Kung paano nila hinahanap-hanap ang kanyang mga kanta tuwing gabi. Ikinuwento naman ni Liwayway kung paano niya nahanap ang lugar na ito at kung paano niya natagpuan ang isang bagong layunin sa pag-aalaga sa mga batang ulila. Sa kanilang pag-uusap, nakita ni Isagani ang babaeng mas minahal pa niya. Isang Liwayway na mas matatag, mas panatag, at mas buo. Natagpuan nito ang kanyang sarili, hindi sa pamamagitan ng paglimot sa nakaraan, kundi sa pamamagitan ng pagyakap sa kanyang tunay na bokasyon, ang magbigay ng pagmamahal. Nang dumating na ang oras para umalis si Isagani, ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang magaan na pakiramdam. Ang paghahanap ay tapos na. "Babalik ka pa ba?" Tanong ni Liwayway. Isang simpleng tanong na naglalaman ng 1,000 kahulugan. Hindi siya sinagot ni Isagani ng isang pangako o isang pakiusap. Tinitigan niya lang ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang puso ay puno ng paggalang at isang pag-ibig na natutong maghintay. "Nandito lang ako, Liwayway," sabi niya. "Hihintayin kita, gaano man katagal." Pagkasabi niyon, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na siya lumingon pa. Alam niyang ang desisyon ay hindi na sa kanya. Ito ay nasa mga kamay na ng babaeng nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-asa. Ang mga salita ni Isagani, "Hihintayin kita, gaano man katagal," ay umalingaw-ngaw sa isip ni Liwayway sa mga sumunod na araw at linggo. Pagkaalis niya, isang bahagi ng puso ni Liwayway ang nakaramdam ng gumaan. Natagpuan niya ang kapayapaan sa bahay kalinga, sa piling ng mga batang nangangailangan ng kanyang pagkalinga. Dito, siya ay si Ate Liway, ang nagpapatulog sa kanilang mga takot, ang nagpupunas sa kanilang mga luha. Dito, siya ay buo. Ngunit sa gabi, kapag ang lahat ng bata ay mahimbing na at ang tanging naririnig na lamang ay ang tunog ng kuliglig, ang kapayapaan ay napapalitan ng isang pamilyar na pangungulila. Naaalala niya ang ngiti ni Paz, ang halakhak ni Luz. Naaalala niya ang mga mata ni Isagani, mga matang puno ng pagsisisi, ngunit ngayon ay puno na rin ng isang pag-asang hindi niya kayang kalimutan. Naiintindihan niya kung bakit siya umalis. Kailangan niyang paghilumin ang sarili, malayo sa anino ng hasyenda. Ngunit habang lumilipas ang panahon, isang bagong katotohanan ang unti-unting lumilinaw sa kanyang puso. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang paglimot. Isang gabi, habang kinakantahan niya ang isang sanggol na may lagnat, naitanong niya sa kanyang sarili, "Saan ba talaga ang tahanan ko?" Ang sagot ay dumating na parang isang malinaw na bulong ng hangin. Ang tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay kung nasaan ang mga taong minamahal mo. Ang pagmamahal niya para kina Luz at Paz, at ang umuusbong na pagmamahal niya para sa nagbagong si Isagani
ay mas malakas na pala kaysa sa sakit ng nakaraan. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ang pag-ibig ay mas matapang. Kinabukasan, nagpaalam siya sa mga madre at sa mga bata sa bahay kalinga na may pangakong lagi siyang babalik para dumalaw. May daladala siyang isang maliit na bag, ngunit ang kanyang puso ay puno ng isang malaking desisyon. Ang malaking tarangkahan ng Hacienda del Silencio ay bumukas. Nakatayo si Isagani sa may pinto ng mansyon, karga-karga ang kambal na abala sa paglalaro. Ilang buwan na siyang naghihintay, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Bawat araw, umaasa siyang ito na ang araw, at sa wakas, dumating na nga. Mula sa tarangkahan, isang pamilyar na figura ang dahan-dahang naglalakad palapit, si Liwayway. "Mama Way!" Sabay na sigaw ng kambal. Ang kanilang maliliit na boses ay puno ng pananabik. Nagpumigla sila sa pagkarga ng kanilang ama. Ang kanilang mga braso ay nakaabot sa babaeng papalapit. Bumaba si Isagani at ibinaba ang kambal. Ang dalawa ay tumakbo ng mabilis. Ang kanilang mga unang hakbang ay pasuray-suray pa, patungo kay Liwayway. Yumuko si Liwayway at sinalubong sila ng isang mahigpit na yakap. Ang kanyang mga luha ay malayang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng kagalakan. Tumayo si Isagani at pinanood ang eksena. Ang kanyang pamilya. Sa wakas, buo na sila. Nang gabing iyon, sa hardin ng mga puting rosas ni Elena, sa ilalim ng libu-libong mga bituin, dinala ni Isagani si Liwayway. Walang magarbong singsing na nakahanda. Walang nakaluhod na proposal. Tanging dalawang pusong nag-uusap. "Liwayway," sabi niya, hinawakan ang mga kamay nito. "Hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Habang buhay kong dadalhin ang pagsisisi sa sakit na naidulot ko sa'yo. Pero maaari kong ipangako ang aking kinabukasan, ang kinabukasan namin ng kambal." Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. "Hindi ako naghahanap ng yaya para sa mga anak ko, at hindi rin ako naghahanap ng kapalit para sa asawa ko. Ang hinahanap ko ay ikaw. Gusto kong bumuo ng isang bagong pamilya, isang bagong simula, kasama ka. Liwayway di makulangan. Payagan mo sana akong mahalin ka at alagaan, kasama sina Luz at Paz, habang buhay." Sa pagkakataong ito, ang mga luha ni Liwayway ay sinamahan na ng isang matamis na ngiti. Oo, Gani. Oo. Ang kanilang kasal ay simple lamang, idinaos mismo sa hardin ng hacienda. Ang mga bisita ay hindi mga sikat na politiko o mayayamang negosyante. Ang mga naroon ay si Manang Celia at ang mga tapat na kasambahay, si Ricardo, na naging kaibigan na niya, at isang bus na puno ng mga masasayang bata mula sa bahay kalinga, na nagsilbing kanilang mga abay. Sa harap ng lahat, ipinangako nila ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Makalipas ang ilang buwan, sa isang malamig na umaga, magkakasama ang apat sa balkonahe ng kanilang silid. Pinapanood nila ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa malayong kabundukan. Karga ni Isagani si Paz, habang yakap naman ni Liwayway si Luz. Ang hangin ay sariwa, at ang katahimikan ay hindi na katahimikan ng kalungkutan. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Ang Hacienda del Silencio ay tuluyan ng nabura, pinalitan ng isang tahanang puno ng pagmamahal. Hinalikan ni Isagani ang buhok ni Liwayway at ibinulong, "Alam mo, ang pangalan ng mga anak natin ay Luz at Paz. Liwanag at kapayapaan. Matagal kong inakalang iyon ang kailangan ko, pero mali pala ako." Tumingin siya sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pasasalamat at pag-ibig. "Ang kailangan ko pala ay bukang Liwayway," sabi niya. "Ikaw ang liwayway ng buhay ko." Ngumiti si Liwayway, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Isagani
habang sabay nilang pinanood ang pagdating ng isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Naliwayway at Isagani. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay. Ito ay matatagpuan sa pusong handang magpatawad, sa kaluluwang handang magtiwala muli, at sa pananampalatayang kayang makita ang liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi. Ang paghilom ay posible at ang bawat isa sa atin ay may karapatan sa isang bagong bukang liwayway. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay napulutan ninyo ito ng aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Naliwayway at Isagani? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at lagi po kaming nakikinig sa inyo. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Kwentong Pag-ibig PH.